Hi everyone! Welcome back to Game Source. Guys, update lang natin itong video kung paano maglaro ng PS1 games sa inyong Android phone since yung last video natin dito is almost 1 year na. So sa mga viewers ko na alam na o marunong na, so maybe pass nyo na muna itong video na to. Pero sa mga bago pa lang na naghahanap at gusto nyo matuto kung paano maglaro ng PS1 games sa inyong Android phone, ay tapusin nyo lang itong buong video na to. So let's start. So open tayo ng File Manager. O yung Sarchiver. So, gagamitin ko yung Sarchiver. So, libre lang naman to sa Play Store. Download yun lang kung wala pa kayo. So, open natin to. So, papakita ko sa inyo yung mga kailangan natin i-download. So, tatlo lang naman yan. Unang-una, yung DockStation na application or yung DockStation emulator. So, libre lang itong ma-download sa Google Play Store. So, walang bayad. Tapos yung pangalawa is PS1 BIOS. So kung makikita nyo, yung PS1 BIOS ito yung scph1001.bin. So malit lang na to file. Dito gagana yung DockStation pag wala itong PS1 BIOS. And the last, syempre yung laro o yung PS1 ROMs. So itong PS1 BIOS saka yung games is hindi kasama dun sa DockStation. So kailangan nyo mag-provide, mag-download na sa sarili nyo. So, hindi ko rin naman pwede siyang isama sa video tutorial due to copyright. So, ayan. Kaya hindi siya sasama. Hanggang dito lang talaga yung alam ko. Pero kung maghahanap lang kayo o mag-take kayo ng effort para mag-research, so napakadami yan. Pero kung talagang hindi nyo alam po yung gagawin nyo, so nahihirapan kayo, message nyo lang ako sa GameSource Facebook page. So, doon, tutulungan ko kayo doon. Message lang kayo doon. So, let's start natin yung tutorial. So, unang-una, bago natin i-install itong DockStation, so, pansinin nyo itong laro natin, naka.c pa siya, o naka-compress. So, kailangan natin siya i-extract. So, extract muna natin siya gamit yung Sarchiver, o kaya yung mga stock file manager nyo, pwede naman. So, extract lang natin to. So, meron tayong tatlong option dito, extract here, tapos itong sa archive pupunta. Tapos itong pangatlo, kung saan folder nyo gusto mong ipupunta yung diretsyo. Pero dito na lang tayo sa sa simula. Sa pinakauna. Yan. So, saglit lang naman yan. So yung file na binabasa niya ito, yung .bin tsaka .q. So, remember sa PS2 tsaka sa PSP .iso. Pero dito sa PS1 games, usually .bin tsaka .q. Medyo may katagalan lang ngayon. Wait natin matapos. So, okay. So, itong laro natin is Tekken. So, once na na-extract na, so, makikita nyo dito .q, tapos .bin. So, usually, isang .bin lang. Pero since dito sa Tekken na laro, tatlo. So, keep nyo lang yan. So, pwede na natin i-delete tong .c para tipid tayo sa space. So, ngayon, ina-advise ko na ilabas natin tong BIOS sa yung games sa loob ng download folder. Kasi may mga emulator na hindi gumagana pag nilolocate mo yung laro pag nasa loob ng download folder. Kaya siguro sa PSP o PPSSPP tsaka sa A10XX emulator. So, gawa natin sa root ng ating SD card. So, gawa lang tayo ng folder. So, gawa tayo ng folder. So, rename lang natin to ng PS1 BIOS and Games. Pero kanya-kanyang lang to, name Kasi locate nyo lang din naman to. So, ayan. Kulang pa ng S. Tapos, itong games natin tsaka BIOS, cut na lang natin to. Tapos, paste natin to doon para hindi siya nasa loob ng download folder. Tapos, PS1 BIOS and Games yan. So, yan. Nandito na siya. So, pwede na natin
install yung ating dock station. So, install lang natin to. Yan. So, once na-install na, ito yung magiging screen ng ating dock station o yung welcome screen. So, next lang natin. Tapos, wala muna tayong gagalawin para hindi tayo madito. So, next lang natin. Yan. Tapos, dito sa import BIOS. So, kukunin natin yung BIOS. Import tayo. So, kung ano mag-import, click nyo lang yun. Tapos, hanapin natin yung BIOS file natin. So, di ba nakalagay siya sa PS1 BIOS folder. Yan. So, ito siya. So, already imported na daw. So, once na okay, makikita nyo yan dito. Yan. Tapos, next nyo lang. Ngayon naman, yung games naman. So, same din. Punta lang tayo doon. Click natin itong plus sign dito sa lower right. Tapos, yung PS1 BIOS in games folder. So, ayan. Tapos, click nyo lang itong use this folder. Then, allow. Then, next natin. Then, yun na. Setup complete. So, kunin lang kadali. So, ito na. Tekken 3. So, testing natin. So, tanggal ko muna yung camera ko. So, testing natin, guys. So, yan. Nag-boot na yung ating Tekken game. So, wala pa akong binago rito na tawag dyan. Settings. So, lahat to default lang. So, by default, gagana to. Pero mas maganda kung tawag dyan. I-enhance natin yung settings. So, sa mga susunod na video, i-enhance natin to. So, click natin. Try natin itong arcade mode. So, yan. So, Tekken 3, kung familiar sa inyo. Yan. So, kita nyo naman. Smoothly working yung ating emulator. Kita lang tayo kay Warang. Para madali-dali lang yung sipa-sipa niya. Smooth. So, ako din lang kasimple guys kung paano maglaro ng PS1 games sa inyong Android emulator. So, inulit ko guys kung sa mga maghahanap ng link. So, due to copyright, hindi ko yung magagawa. Pati yung magtatanong kung saan o bakit daw hindi ko sinama sa tutorial yung pag-download kasi nga bawal. So, ang magagawa nyo lang guys is research lang kayo. Kaya kung talagang nahihirapan kayo is message nyo na lang ako sa Facebook group page ng Game Source. So, makikita nyo yung sa link ng pin comment o kaya sa description o kaya sa channel description, nandito yun. So, tapusin lang natin tong stage 2. Yun. Si Eddie Gordo. So yun guys, hopefully nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo, hit nyo naman yung like button and subscribe pala sa akin channel para kung mahilig kayo sa games, lalo na sa emulation sa Android. So napakadami kong video tutorial. So, check nyo lang yung mga videos ko sa channel ko. So, thank you so much for watching. See you in my next video. Bye-bye!